Di ba sabi nga nila, kapag gwapo o maganda, yung tumabi sa'yo, isipin mo agad, soulmate. Pero kapag pangit, holdapper. Kapag gwapo o maganda, yung ngumiti sa'yo, sabihin mo, friendly. May halo pang kilig. Pero pag pangit, manyakis. Kung babae, makire. Kapag gwapo yung at maganda yung nagpatato, astig. Kapag pangit, adik. Kapag gwapo yung naging bakla, ano ang sasabihin natin? Sayang. Pag pangit, salot. Grabe siya. So nakita mo, ramdam mo agad. Pwede naman palang lumikha ka, Lord, ng masyadong gwapo at masyadong maganda. Eh bakit hindi kami lahat para nilikha mo na kaming pare-pareho? Maipapaliwanag sa iyo ng Diyos kung bakit ganyan ang kulay mo, kung bakit ganyan ang height mo, kung bakit ganyan ang talento mo. Maipapaliwanag sa iyo ng Diyos. Kasi ikaw lang ang tumitingin dyan bilang kapintasan, kapangitan. Sa tingin ng Diyos, bahagi yan ng kabuuan ng iyong kagandahan. Ang kagandahan at kagwapuhan ay nasa loob talaga. Kasi dito dapat magsimula yung kagandahan natin sa pamamagitan ng pananahan ng ating Panginoon sa puso natin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang natin. Minsan po ay mayroong nagtanong sa akin ng seryoso, umiiyak pa nga yung tao. At ang tanong niya ay ganito, Father, bakit po ako nilikha ng Diyos na pangit? Honestly, mahirap para sa akin sagutin ito kasi hindi ko naman naranasan ito. Joke lang, sapagkat sa totoo lang, naranasan ko ito. At one point in my life, I also considered myself as ugly and unattractive. Lalong-lalo na kapag kinukumpara ko ang aking sarili sa aking mga kapatid. Sabi nga ng nanay ko, kaya pogi mga kapatid ko, ako daw ang naglinis muna ng bahay bata niya. Hindi ganun kadaling sabihin sa tao na ganun ang nararamdaman at sentimiento. Walang nilikhang pangit ang Diyos. It takes a process, a long process sometimes to fully accept that, to fully believe in that. Hindi mo po pwedeng sabihin yun at agad mababago ang pananaw ng isang tao. May mga realization na dapat maranasan ito. Lalo pat ang ating lipunan ay hindi nakatutulong para dito. O hindi nga ba? Just looking around sa mga advertisement, sa show business, sa mga magazines, o di ba? Talagang ang nakapatente, nakabalandra, yung hamak ang ganda, yung hamak ang kagwapuhan kaysa sa atin. Kaya nga, our society makes it more obvious para sa atin. Yung kaibahan nila at kaibahan natin. Yung agwat natin. Di ba sabi nga nila, kapag gwapo o maganda, yung tumabi sa'yo, isipin mo agad, soulmate. Pero kapag pangit, holdapper. Kapag gwapo o maganda, yung ngumiti sa'yo, sabihin mo, friendly. May halo pang kilig. Pero pag pangit, manyakis. Kung babae, makire. Kapag gwapo yung at maganda yung nagpatato, astig. Kapag pangit, adik. Kapag gwapo yung naging bakla, ano ang sasabihin natin? Sayang. Pag pangit, salot. Grabe siya. So nakita mo, ramdam mo agad. Tukoy mo agad yung pagkakaiba. Eto pa, nagkaroon pa ng app na sana'y pag-asa na namin na hindi kagwapuhan, hindi kagandahan. Yung app na nakapagpapagwapo, nakapagpapaganda, na-try nyo? Kala ko pag-asa na yan ng mga hindi kagwapuhan, hindi kaganda. Hindi pala. Kasi kapag ginamit mo yan, yung maganda, mas lalong gaganda. Yung gwapo, mas lalong gumagwapo. Yung hindi kagwapuhan, yung hindi kagandahan, gumagwapo naman. Gumaganda naman. Kaya lang, malaki pa rin yung agwat ng mga tunay na gwapo at maganda na gumamit ng app. I should know. Kasi tinry ko eh. Nung makita ko yung tsura ko, sabi ko, todo na to? Totoo. Yun ang naging reaction ko. Ito na ba ang todo nito? Wala namang igagwapo. Gwapo, pero hindi gwapong-gwapo. Di ba parang ganon? Kaya ayun, hindi ko na pinost. Kainis eh. Tapos, mababasa mo pa sa Bible. May mga nilikha din namang maganda at gwapo ayon sa standard ng mundo o ng tao. At sinabi doon, halimbawa sa Exodo 2, versikulo 2, si Moises
ng ipanganak ay pagkaganda-gandang bata. Nakalagay doon. Ang sinasabi sa 1 Samuel 17 ay si David ay gwapo talaga. Sinasabi sa Esther 2 verse 7 na si Esther ay pagkaganda-ganda, mabibighani ka sa ganda niya. At sinasabi sa 1 Samuel 14 na si Absalom ay wala kang maipipintas mula ulo hanggang paa, flawless talaga. Di ba parang nakakasama ng loob kahit papaano? Pwede naman palang lumikha ka, Lord, ng masyadong gwapo at masyadong maganda. Bakit hindi kami lahat para nilikha mo na kaming pare-pareho? Ewan ko sa inyo. Basta ako, okay na ako sa ganito. Ito na nga lang, namumroblema pa ako. But seriously, sabi ko, nagdaan din ako sa ganon. Dumaan sa proseso. Hanggang sa nagseminaryo, na-immerse sa salita ng Diyos, syempre nagdarasal na tayo, mas nakalapit na tayo sa Diyos. Nakita ko, ang ganda ko. Kasi una, sasabihin sa'yo ng banal na kasulatan, ikaw ay likha ng Diyos. Psalm 139 verse 13, you knit me together in my mother's womb. You created my inmost being. Ang Diyos ba'y po pwedeng magkamali sa pagkalikha sa atin? Sige nga. Ang Diyos ba'y, ay naku, nasunog, umitim. Naku, ang ganda ng ilong. Ganda-ganda ng ilong. Tiniris na ganun. Ay, naging pango. Naku po. Hindi ganun ang Diyos. Kung iyan ang itsura natin, yan talaga ang balaki niya. Yan talaga ang gusto. Hindi siya po pwedeng magkamali eh. At nilikha niya tayo na hindi niya pinaubaya sa iba. Hindi niya sinabi sa kanyang mga anghel, kayo lumikha. Hindi, siya mismo. Siya mismo. At sinasabi sa atin, sa banal na kasulatan, in a symbolic manner, hindi niya tayo basta nilikha sa pamamagitan lamang ng salita. Dumampot siya ng putik. Dinumihan niya ang kanyang kamay. Hands-on. Ganun tayo ka-espesyal. He made us intentionally, lovingly. Po pwedeng sabihin ng banal na kasulatan, gwapo si ganito, gwapo si ganon. Pero hindi ibig sabihin, pangit na yung ibang mga nilikha ng Panginoon. Ikaw ba na magulang? Kapag sinabi mong gwapo yung isang anak mo, maganda yung isang anak mo, ang ibig mo bang sabihin, pangit na yung ibang mga anak mo? Hindi! May magsabing pangit yung anak mo na hindi mo sinabing gwapo o maganda. Aawayin mo, di ba? Lucas 11, versikulo 11, kung ganyan ang magulang na makasalanan, mapamintas, may bias, mas lalong ganyan ang Diyos na walang pagpipintas at walang bias sa kanyang mga anak. At bilang isang magulang, kita mo ang iba't ibang kagandahan ng mga anak mo. Iba-iba nga lang, pero may angking kanya-kanyang kagandahan. You see, claim that. We are created by the God of beauty, by the beautiful God. Walang pangit talaga na pwedeng manggaling sa Kanya. Kaalinsabay na dyan yung sinasabi natin, hindi pwedeng manggaling sa Kanya ang masama, ang kasalanan, kasi siya'y ubod ng kabutihan. Something just came up kung bakit nagkaganito ang ating kalagayan, kung bakit ganyan na ang naging tingin natin sa maganda at gwapo sanang nilikha ng Diyos. Pero mula sa Diyos na ubod ng ganda, walang po pwedeng maging pangit sa mga nilikha niya. Kung yung mga puno nga ano ang sabi sa Genesis 2 verse 9? God created all the trees, and made them pleasing to the eyes. Kung ang mga puno na wala namang isip, wala namang damdaming nasasaktan, kahit sabihin mo sa puno, ang pangit mo, hindi naman masasaktan yan. Kung sila, bawat isa, nilikha ng Diyos na maganda, ikaw pa ba? Ako pa ba? Tayo ang crowning glory ng lahat ng mga nilikha niya. At kung ang Diyos, tingnan po ninyo, sa 1 Chronicles 28, masyado siyang detalyado kung ano ang ilalagay sa templo kasi gusto niya maging maganda ang templo. Kung ganun siya, sa templo, nagusali pero tahanan niya, ano pa kaya sa atin na buhay na mga templo niya? Come on! Kaya't kung ano man ang tingin mong pangit o tingin ng ibang pangit sa iyo, hindi ganun ang tingin ng Panginoon sa iyo. O di ba minsan nasabi ko sa inyo, kapag pinintasan mo yung isang masterpiece, yung isang artwork, halimbawa painting, bakit ganyan ang guhit? Bakit ganyan ang kulay? Pag pinintasan mo yan, huwag maririnig ng nagpinta, nung nag-ukit, mag-aaway kayong dalawa o mapapahiya ka. Kasi bawat detalye sa painting niya, bawat detalye sa inukit niya,
maipapaliwanag niya sa'yo. Ganyan yan kasi ganito ang dahilan. Maipapaliwanag sa'yo ng Diyos kung bakit ganyan ang kulay mo, kung bakit ganyan ang height mo, kung bakit ganyan ang talento mo. Maipapaliwanag sa'yo ng Diyos. Kasi ikaw lang ang tumitingin dyan bilang kapintasan, kapangitan. Sa tingin ng Diyos, bahagi yan ng kabuuan ng iyong kagandahan. And that is good news. Dahil ang tao nagkakamali, hindi ang Diyos. Kaya nga, kung sisimulan mo lang talagang i-appreciate ang sarili mo kung paano ka tinitingnan ng Diyos as God's masterpiece. Tulad ko, as I said, dumaan din ako sa ganitong proseso. Darating ang punto na makiklaim mo nang hindi mo binobola ang sarili mo, maganda rin ako, gwapo rin ako. So bakit ba natin ito pinag-uusapan as regards Immaculate Conception? Kasi ang ating mahal na ina, hindi ba maganda? Pero ang kagandahan niya, sang-ayon na rin sa Kanya at sang-ayon sa Biblia, hindi dahil sa Kanya, kundi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa Kanya. Ano yung pinakadakilang bagay na ginawa ng Diyos sa Kanya? Inadya siya sa pagkakasala. O hindi pa tayo ganyan din dapat? Yan ang original na plano ng Diyos para sa atin. Hindi lumikha ang Diyos ng kasalanan na kasama ang tao. Ayaw ng Diyos na may kahalong kasalanan ang Kanyang mga nilikha. Nandoon yung puno na hindi dapat galawin, pero there was no sin. Wala pang kasalanan. Kaya sa totoo lang, maganda talaga tayo. Gwapo talaga tayo. Ano ang nagpapangit sa atin? Ang kasalanan. Dito mo maikukonekta yung tingin natin. Pag tiningnan mo yung isa, ay gwapo, yung isa pangit. Kasalanan na yon. Kasi hindi mo po pwedeng sabihin yung isa pangit. Saan ang galing yon? Sa Diyos? May makikita ka sa Biblia na sinabi niya ng isang tao, ubod ng pangit naman yan? Wala. Tayo nag-label niyan. Yung bias natin, yung pagiging makamundo natin, yung pagiging unjust o hindi makatarungan natin, yun, produkto ng kasalanan, yung tingin ng tao, bias ng tao. Dito rin maikukonekta, yes. Kasi po pwede niyong sabihin, Father, sabi mo kanina, yung itsura, yun talaga? I'm sorry, pero may mga itsura na produkto naman din ng kasalanan. Hindi ko sinasabing nagkasala yung bata, nagkasala yung taong may kapansanan, o ang kanyang mga magulang, o hindi ba sinabi ng Panginoon yun patungkol sa isang may kapansanan? Hindi siya makasalanan ni ang kanyang mga magulang, kundi dahil pinanganak siya sa mundo ng makasalanan. May mancha ng kasalanan, may mga virus, may mga bakterya, may mga elemento na po pwedeng makaapekto sa genes ng tao. Yung mga sakit nga lang ngayon, hindi natin alam kung saan nanggagaling Sige nga, bakit dati wala namang mga ganyan? Totoo yun. Hindi sa hindi natin ma-recognize, iba yung mga sakit ngayon sa totoo lang. Habang sa tingin natin umuunlad tayo, ang buhay natin, pati mga sakit natin, mas nagiging komplikado. Ang dami kong na-encounter ngayon na mga may kapansanan talaga. Ang dami kong na-encounter ngayon na ang tagal bago makapagsalita ng bata. Ang dami kong na-encounter ngayon na may Down syndrome. Basta, ang daming mga bata na ang hina, hindi lang ng resistensya, kundi ng self-esteem. Ang daming nagbabalak magpakamatay. Saan ang galing ito? Sa mundo na makasalanan. Dito mo rin maikukonekta. Kahit yung mangyayari sa mga iniisip natin at tinataguri nating maganda at gwapo. Unang-una lang yan. Bakit? Papangit din yan. Magkaka-wrinkles din yan, tatanda rin yan. Magkakasakit din yan. Mamamatay rin yan. Pare-pareho tayong maaagdas ng katawan. O hindi ba? Bahagi yan ng kasalanan ng tao, ng mundo. Kaya nga sa totoo lang, lahat tayo pinapangit ng kasalanan. Kaya nga sa totoo lang, lahat tayo await the future glory. Yung sinasabi sa Romans 8:21, all creation will be delivered from its bondage to decay or to sin and be freed as children of God. Ito yung sa langit. Wala na yung epekto ng kasalanan. Lahat tayo magniningning ang ating kagandahan, kagwapuhan. Wala ka nang ile-label, ito maganda, ito wala na. Lahat maganda, lahat gwapo. Mawawala ang bias mo. At yung mga kapansanan dito, hindi na bulag doon, hindi na pipi doon, kumpleto na doon. So you see, ang nagpapapangit sa atin ay kasalanan. Kasi sin is ugly. And because sin is ugly, God cannot even look at sin. Ay, nagmura siya. Palagi ko gayon ng Diyos. Ayaw niya. Bagamat maunawain, mapagmahal ang Diyos, hindi mo pwedeng isama ang kasalanan sa Diyos. Hindi pwede. At dahil hindi man lang matingnan ng Diyos ang kasalanan, paano niya tayo titingnan? Experience will tell us. Anong silbi ng ganda mo kung walang nagagandahan sa'yo, kung walang tumitingin sa'yo? Kaya nga, pag feeling mong maganda ka, talagang ginaganyan-ganyan mo pa para tumingin yung mga tao sa'yo
Kapatid, tumingin na yung iba. Ang pagtingin sa atin ng Diyos, ang totoong sa atin ay nakapagpapagwapo at nakapagpapaganda. Kaya tayo pumapangit, inaalis natin ang tingin ng Diyos sa atin whenever we commit especially serious and grave sin. Totoo naman yun eh. Diba? Eh nung ikasal kayong dalawa, ay dami kong na-encounter na ganyan. Pasensya na ano? Eh makikita mo, nagmamahalan talaga. Ang ganda-ganda ng asawa ko. Gwapo-gwapo ng asawa ko. Sige. Kasi nagmamahalan. Eh bakit mo mamahalin? Nakakita ka ng kamahal-mahal sa kanya. Yung buti niya, di ba? Yung care niya, yung pagiging responsible niya. O di ba? Tingnan po ninyo. Bakit naghihiwalay? Bakit nag-aaway? Kapag may ginawang kasalanan yung isa, pinapapangit na niya yung sarili niya. Pinapapangit na niya yung tingin sa kanya ng kanyang asawa, kasama na ang pag-asama nila. And it goes on and on and on. Nakagaganda ba ang pagsisinungaling? Nakagaganda ba ang pakikiapid? Nakagaganda ba ang panloloko? O sige nga, di ba? Kahit kagwapo-gwapo, basta nanloko, ayoko na sa'yo. Nag-iibang tingin. Nakagagawa po ba ang pagtatanim ng galit? Nakagaganda ba? Hindi. Nakaka-stress pa yung mga yan. Sana, sa diwa ng ating pagdiriwang, panumbalikan natin ang pagtingin sa atin ng Diyos. Tulungan natin ng Diyos na pagwapuhin ulit tayo, pagandahin ulit tayo, hindi man sa kalangitan, sa kinabukasan, kundi kahit dito pa lang. Dito pa lang. Lalo pa masasabi sa atin ng iba, ng mga taong sa atin ay mahalaga, maging ng ating sarili, ha? Hindi ka naman dating ganyan eh. Hindi ka dating nagmumura. Hindi ka dating may bisyo. Hindi ka dating sumasagot sa mga magulang mo. Hindi ka dating pasakit ulo. Hindi ka dating nagtatanim ng galit. Hindi ikaw yan. Ibalik sana natin sa tulong ng Diyos ang ating kagandahan, kagwapuhan. May basihan yung sinasabing ang kagandahan at kagwapuhan ay nasa loob talaga. Kasi dito dapat magsimula yung kagandahan natin sa pamamagitan ng pananahan ng ating Panginoon sa puso natin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang natin.